The Reader's Faith. Ang nais ko naman pong bigyan ng pansin sa inyo, ayon sa Biblia, ay who has the intellectual property rights about salvation? Alam po ninyo, hindi ko itinatanggi na ako po'y may kinabilangang samahan ng pananampalataya, sapagkat ito po ay akin ng kinagisnan sa aking mga magulang. Ito po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Taong 1967, buwan ng April 26, kung hindi po ako nagkakamali, ay ganap po akong nabautismuhan sa paniniwalang ito. At noong pong 1968, nagpasimula po akong mag-aral ng pagkamanggagawa. At 1970, nang ako po ay isugo ng ating kapatid na matanda sa mga lokal ng iglesia. At ang pangyayari pong ito ay humantong hanggang taong 1980. Sapagkat nung maiwan po kami ng ating kapatid na Perez noong taong 1975, alam ng lahat na walang pinili kahit isa man para siyang mapag-iwanan ng pangangasiwa ng gawain. Subalit ito po ay automatiko sa Securities and Exchange Commission na ang General Secretary ang siyang magpapatuloy, at ito po naman ay pinagtibay ng kapulungan ng mga manggagawa na siyang manguna sa gawain. Subalit nang mamatay naman ang General Secretary na ini-appoint ng kapulungan ng mga manggagawa at ng Board of Directors, ay meron naman siyang pinili na siyang hahalili sa kanya bago siya mamatay, sapagkat alam niyang siya may karamdaman, kaya po ginawa niya ang ganito. Pero pagka tinignan po natin ang tinatawag na proseso, hindi po ito nagdaan sa tamang proseso na ginawa ng nakaraan, sapagkat itong naghalal ay inihalal ng mga manggagawa, pinapagtibay ng mga manggagawa. Subalit nang siya mamatay, at bago siya mamatay ay siya mismo ang nagtalaga ng isang manggagawa na hahalili sa kanya. Yun po ang tinutukoy ko na hindi dumadaan sa tamang proseso ng pagkakalagay niya, sapagkat siya na inilagay ay ang naglagay sa kanya ay ang mga kalipunan. Pero nang siya ang maglagay, siya lang mag-isa ang naglagay. Hindi ko po kino-question ito, sapagkat ito naman ay tinatanggap ng mga kapatid. Subalit ang pinag-uusapan natin dito ay ang prosesong tinatawag. Ngayon, nang mawala na yung kapatid na Perez, ang bawat isang manggagawa na naiwan ay nangako na walang ituturo kundi ang diwa na naiwan ng matanda. Pero sa kalaunan, nang hindi ko na po ito nararamdaman, ay ipinaubaya ko na po sa kanila na sila na lang ang magpatuloy nito. At pag alis ko po naman dito, wala akong sinira ang sinumang kapatid o sinumang manggagawa. Ang sinira ko ay ang aking sarili na ipinakita ko sa kanilang sa kasalanan ng gawain ay hindi nararapat ang pagkatao ko sa mga bagay na ito. Iyan po'y 30 taon ang lumipas na hindi po ako nagsalita, hindi ako nakialam, at wala akong bagay na ginagawa. Subalit, nung makita ko ang mga kaibang pagtuturo, katulad halimbawa, nagturo sila'y dapat sampalatayanan, hindi nila may tatanggihan. At kung nakita nila yung hindi akma sa ganyang bagay,
ginamot nila yan eh. Ang sinabi nila, ang sasampalatayanan daw, iyong karapatan. Pero kung tutusin mo, sino ba ang may karapatang ipinakikita nila? Sila rin. Doon nga sa turo ni Kristo huwag mong tatawaging ama ang sino man tao dito sa lupa pagkatungkol sa relihiyon. Tapos ikaw magtuturo ka na dapat kayong sampalatayanan para makuha mo lang ang damdamin ng mga kapatid. Abay, huwag naman ganun. At katunayan, yan inayos nyo yan. Inilagay ninyo sa tama yan. Ngayon, hindi lang naman yan tungkol sa mga pag-aabuloy. O hindi ba tinutukahan ninyo ang bawat lokal? O yun daw goal lang. Abay, iba yung goal. At iba naman yung pledge. Pagka pledge, yan solemn promise. Talagang hindi mo po pwedeng baliwalain. Kung magkaminsan pati diksyonaryo iniiba natin kung iba ang pananaw ninyo sa diksyonaryo, paano tayo malalagay sa tama niyan? Kaya gamutin natin, ayusin pa rin natin yan sapagkat iyan ay alam ninyong hindi tama. Katulad ng panunumpa. Maling-mali yan sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ba hindi alam ng mga manggagawa? Alam nila yan Hindi naman sila bobo. Pero ang totoo, wala lang silang balls. Ano ibig ko sabihin? Wala silang tapang. Wala silang courage na ipaintindi kung ano ang tama. Abay, dito sa ating samahan, kung gusto ko lang na manggulo, dapat noon pa. Pero hindi ko na lang talaga kayang matiis yung mga ganyang mga pagtuturo. Kung sila hindi natutong mahiya ako pa ba ang mahihiya sa pagbabasa ko ng katwirang hindi ko naman inimbento? Aba, unang-una, alalahanin yun. Di naman ako nakikinabang dito para sabihin ninyo merong personal na interest. Sisiraan pa nga ako dito. Pati pamilya ko, madadamay pa dito. Wala raw akong karapatan na magbasa. Sino ba ang may karapatang magbasa? Who has the intellectual property rights about salvation? Yan ang ating bigyang pansin. Ano ba ibig sabihin ng intellectual? Using or performed by the intellect. Ano po ibig sabihin? Ito ang ginagamit o ginagawa ng mga taong intellectual. Ano pa ba yung intellect? A person of superior reasoning power. Pagkatungkol sa kaligtasan, ang sinasabi natin, meron talagang mga taong nakaukol dyan. Kayo kaya yun. Kaya nga nung mahuso yung tinatawag na patente, ginawa ng gobyerno natin yan. Kaya merong patent office para yung mga hindi pangkaraniwang bagay, makita kung sino ang talagang merong pag-aari nun at may karapatan doon. Kaya nga merong mga copyrights, all rights reserved, nakapatente yan. Ngayon, ang mga relihiyon, sa paglilingkod sa Diyos, inaangkin ng maraming samahan na may nagsasabi nga dyan pagka hindi ka umanib sa iglesia, lulutong ang gulugod mo sa impyerno. Meron naman nagsasabi, fuera de la iglesia, sin salvación. Wala raw kaligtasan. Meron naman, pagka nahiwalay ka dito, wala ka ng kaligtasan sapagkat ito lang daw ang totoo. Kanino ba talaga ang kaligtasan? Sino ba pinag-ukulan ng Diyos niyan? At kanino ba talaga nakikipag-ugnay ang Panginoon Diyos? Sapagkat pag-aralan natin, mula nang pumasok ang tinatawag na kasalanan sa sanglibutan, mula kay Eva at kay Adan, naugnay po kay Abel. Pagkatapos, napunta yan kay Seth.
kay Noe, hanggang kay Abraham na pinangakuan ng Diyos ng tinatawag na sa pagpaparami, pararamihin kita, gaya ng buhangin sa dagat, ng bituin sa langit. Iyan po ang katuparan ay ang bayang Israel na sinabi ng Diyos, ang Israel, iyan ang aking anak, iyan ang aking panganay. Walang Diyos sa buong lupa, 5:15 ng ikalawang hari, kundi ang Israel. Pero ano ang nangyari dito? Pinasama. Ang bayang ito'y naging kamungkahian sa aking galit. 32, 31, 32 ng Jeremias. Bakit? Dinahas ng puno Hindi pinakain ng aral, puro abuloy, puro pera ang siyang itinuro. Pagkatapos nagpuno, Mikas 3:11, nang dahil sa salapi ng alat, nawala ng Diyos. Yan ang nangyari po sa bayang Israel. Ano ibig sabihin ng nangalat? Hindi na po pinansin kung ano man ang ginagawa ng mga kapatiran. Kahit ano gawin mo dyan, hindi ka na papansinin dyan, hindi ka na malamang aaksyonan dyan. Pero magsabi ka ng totoo, baka itiwalag ka niya mga yan. Yan naman totoo yan Kaya ano ang nangyari sa bayan na yan na kinakaugnay ng Diyos? Nawalan ng Diyos. 15:3 ng ikalawang kronika. Ngayon nga, ang Israel, wala ng Diyos na tunay, walang tagapagturong sa sardote, at wala ng kautusan. Ngayon, yan po ba ay pababayaan ng Diyos na manatiling gayon na wala silang pakikipag-ugnay na gagawin ang Panginoon sa bayang ito na ipinangako ng Diyos kay Abraham na isang bayang mamamalagi sa harapan ng Panginoon? Iyan po ay aking ipaglilingkod sa inyo sa ikalawang parte ng aking pong ipinaliliwanag tungkol sa the intellectual property rights about salvation. Sino po ba ang may kinalamnan dito? Sino ang tunay na inutusan ng Diyos at may karapatan na magpahayag ng tunay na kaligtasan? Ang mga tao kaya sa huling panahong ito? Makikita po natin yan sa pangalawa ko pong paglilingkod ng paksayang ito. Nawa, laging buksan ng Diyos ang ating puso, ang ating pag-iisip, na unawain ang tunay na katwiran. Huwag nating tignan ang pagkatao ng sinuman, sapagkat hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay naaaninaw natin ang tunay na katwiran, ikapagiging marapat natin sa harap ng Panginoon. Patnubayan nawa tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang araw po.